doon ka nag-low side sa may bangin. Na-recover na lang nila yung lasog-lasog mong katawan. Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Now, well, this is my 2019 CF Moto 400 NK. This is Octavia. This is a 2021 Yamaha XSR 900, and this is a 2018 Kawasaki Vulcan S650. Oh, by the way, that is a 2018 CF Moto 650 MP. 2018 or 2019, I'm not really sure. Okay. Ang isa sa mga siguro tawagin nating pet peeves ko, o yung mga bagay na yung nakakairita para sa akin, yung sa kultura natin dito sa riding, meron tayong mga bagay na hindi mawala-wala, yung mga bagay na walang kwenta pero hindi mawala-wala sa kultura ng riding, to a point na nagiging manhid na tayo at tinatanggap na lang natin na talagang parte na yan ng kultura, nandiyan na yan, hindi natin yan maaalis. Para sa akin nakakairita yun kasi papaano tayo magpo-progress, papaano tayo magde-develop, papaano tayo mag-i-improve kung palaging ang kaisipan natin ay nahahaluan ng mga bagay na wala nga talagang silbi. Okay, example. Nakatanggap ako ng feedback from a viewer saying that ito yung mga sinabi niya. Okay, wait lang. Hindi ko ugali na mag-post dito ng screenshots ng mga usernames ng mga nag-feedback sa akin kasi I respect their privacy. Ayoko silang ipahiya o ilantad sa social media na ito sila, ito yung sinabi nila. I don't wanna do that. Okay, kahit pa masama yung sinabi nila sa akin, I don't wanna shame them or put them in the hot seat or in the spotlight, ika nga. If I'm gonna do screenshots or whatever, then I'm just gonna erase their names. Pero erasing their names is, what's the point of doing the screenshot, right? Anyway, so meron nag-feedback sa akin at ang feedback niya is tungkol sa chicken strips. Ito yung isa sa mga bagay sa kultura ng pagmumotor na hindi pa mawala-wala dahil sobrang nakakairita to. Wala talaga to kasing kakwenta-kwenta, walang kapararakan, pero bakit nasa kultura pa rin natin? Bakit nasa sistema pa rin natin? Bakit natin hinahayaang meron pa rin mga riders na naniniwala sa chicken strips? At ang masama dito, yung mga new riders, yung mga bagong pumapasok sa mundo natin ng riding, meron sa kanilang nahihila o naiimpluwensyahan dito sa usapin ng chicken strips, ang walang kabuluhang chicken strips. Ito ang sabi niya. Ang sabi niya sa feedback, turo ka ng kung ano-ano, wala ka namang alam sa pagmumotor, tingnan mo yung big bike mo, ang laki pa rin ng chicken strips. Anong nira-ride mo? Puro diretso? Okay, isa-isahin natin. Una, turo ako ng turo. Hindi po ako nagtuturo. Again, for the 100th time na siguro kung sinasabi to, hindi po ako nagle-lecture, nagtuturo. Hindi po ako motorcycle instructor dahil ako po ay hindi certified, wala po akong training, wala po akong license to teach. Ako po ay nag-share. Okay? Now, hindi ako marunong magmotor, then maybe this is my only motorcycle and I have siguro nasa 13 malapit na sa 13,000 kilometers sa motor na to. I have been riding this bike since January of 2020. Okay, so siguro nga hindi ako marunong magmotor. And then number one, another thing is, ano ba sabi pa? Puro lang daw straights ang ang nira-ride ko. Well, funny you mentioned that dahil kagabi lang nag-post ako ng video, yung
ride ko sa Marilaki, Tuesday Marilaki ride. At ipinakikita ko dun yung pagra-ride ko, tapos meron akong ginagawa pang mga videos about dun sa pagra-ride ko. Yeah. So nag-ride ako sa Marilaki kahapon. Straight lang yun. Isang mahabang straight. And now let's go to the chicken strips. And yung sinabi niya sa akin na wala naman daw ako talagang alam sa pagmumotor. Hindi ko na kinakailangang i-prove ang sarili ko to anyone. Pero I'm gonna do this for the sake of educating other riders and viewers na sa tingin ko mas nandito sa side ko na naniniwalang walang kwenta ang usapin ng chicken strips. Okay, so wala daw akong alam sa pagmumotor. Okay, so kung wala akong alam sa pagmumotor, bale, okay, wait lang, pagpasok tayo ng maayos. Okay, so kung wala akong alam sa pagmumotor, so bale, hindi ko alam na, okay, itong mga patches na to, cloudy patches of tire wear, ayan, nakikita niyo yan, yan yung dahil sa kahapong ride ko. Kita nyo na yung edge niyan ay parang cloudy patches, parang mga ulap-ulap. Kahapon lang yan ha. Pero dati ito ay ang edge niya ay pantay. Okay, pantay yung edge niya nung bago ako umakyat kahapon. Pero dahil kahapon meron akong hindi nagawa bago umakyat, kaya naging ganito yan, cloudy patches. Yan. Yan, hindi siya straight. Yung XSR, ito nyo, isang buong gulong na buong chicken strip dahil hindi nagagamit. But anyway, so yan, cloudy patches. Ang ibig sabihin nito, kahapon sa ride ko, wala nga akong alam sa pagmumotor, di ba? Wala akong alam. So hindi ko alam na itong cloudy patches na to sa dulo ng tire wear, this is telling me na kahapon I am using higher tire pressures for this tire dun sa akyat ko kahapon. Pero kung ikukumpara ko dun sa mga dati kong akyat, ito ay pantay na pantay ang tire wear, hindi siya cloudy patches. Siguro dahil hindi ko alam na merong epekto ang environmental factors sa tire wear. Hindi ko rin siguro alam na dahil kahapon yung ambient temperatures ay mababa o malamig yung daan, hindi ko inaasahan na uulan sa taas, hindi ko aasahan na medyo damp yung kalsada. So hindi ko alam na yung ambient temperatures na yun ay factor yun para pumili ng mas appropriate na tire pressures, kasi hindi ko alam na ang tire pressures ay napakahalaga sa performance ng isang gulong. So bali hindi ko alam na dapat inaakma ang tire pressure sa gagawing ride sa ambient conditions, environmental factors, riding style, riding skill, riding load, riding weight, at kung ano-ano pa. So bali hindi ko alam, kahapon umakyat pala ako ng Marilaki ng mas mataas yung tire pressure ng hulihan dun sa mas nararapat pala sana na dapat nilagay ko. Kasi kahapon, hindi ko naman talaga balak umakyat. Ang balak ko lang magsumulong Marcos Highway, tapos C5, tapos ikot ng Skyway. Ang ganda ng panahon kahapon, so umakyat ako, pero pagdating sa taas, malamig pala. Tapos may mga basa-basang part ng daan, mahamog, ganyan. So kung alam kong ganun yung weather kahapon sa Marilaki, ang malamang ginawa ko, etong tire pressure ng likuran, yung cold tire pressure na hindi ko alam, ay dapat babawasan ko ng either 1.5 or 2 PSI. Sapat na yon para okay, wait. Yung nakaset na PSI dito sa likod ngayon is 36. So dapat nilagay ko to ng 34.5 or 34 para para maganda, para even yung tire wear. Ayan, para even yung tire wear. Tapos kung makikita nyo, may mga breakaway yung mga rubber patches.
Well, hindi ko kasi alam na yan ay senyales na ng matanda na yung gulong. Hindi ko daw kasi alam yun eh. So hindi ko rin kasi alam na another factor kahapon ng pagra-ride ko, kung makikita nyo tong hindi ko kasi alam na ito ang trailing edge, hindi ko rin alam na ito ang leading edge ng tire treads. Okay? Hindi ko alam. Hindi ko alam na mayroong mga edges ang tire treads at mayroong importansya yan sa pag-analyze ng performance ng gulong na may connection sa performance ng suspension. Hindi ko rin alam yun. Wala akong alam sa gulong, wala akong alam sa suspension. Okay? So hindi ko alam na itong leading edge ay rounded off at itong trailing edge ay sharp. Pili tayo ng iba pang example. Lahat sila, this is rounded off, this is sharp. This is rounded off, this is sharp. This is rounded off, this is sharp. So yung lahat ng tire tread, yan. Ganun yung kanyang leading edge tsaka yung kanyang trailing edge. So hindi ko yan alam. Kasi nag-aral ako ng suspension tuning from Dave Moss for 3 years at hindi ko yun alam. Hindi ko alam na ang ibig sabihin niyan, masyadong mabilis yung rebound ng likuran kahapon nung nagra-ride kami. So ngayon, hindi ko rin alam na kaya mabilis ang rebound, malamang dahil dapat i-set up ang suspension. Now, so hindi ko alam na ito ang shock. Hindi ko alam na ito ang spring. Hindi ko alam na yun yung shaft. Hindi ko rin alam na may oil sa loob yan. Hindi ko rin alam na ito ay isang damping adjuster. So hindi ko alam ito ay preload adjuster. So hindi ko alam na dapat pala isineset ang suspension para mag-match dun sa mga binanggit kong bagay kanina, kasi hindi ko alam na ang suspension ay may kaugnayan sa tire wear at hindi ko alam na ang tires ay parte ng suspension. So ngayon, itong aking suspension na sinet up ko at sineset up ko pa rin araw-araw kada bawat ride dahil ibinabagay ko siya sa ride na ginagawa ko. So hindi ko alam na kahapon nung nag-ride ako ay nakaset yung aking rebound to a faster rebound. Nakalimutan kong ibalik. So ngayon ko lang naalala na ganoon pala dahil nag-double check ako ng settings. Kasi wala nga ako kasing alam sa pagmumotor eh. So ngayon dahil wala akong alam sa pagmumotor, ang alam ko na dapat I should add more rebound damping para bumagal ng kaunti yung rebound. Pag bumagal ng kaunti yung rebound, makukuha ko yung magandang tire wear na hindi masyadong sharp at hindi masyadong rounded off ang mga trailing edge. Ibig sabihin yan na ma-maximize ko yung contact patch na hindi ko rin alam. Hindi ko alam na yung contact patch yung nagiging yung nagde-determine ng grip. So hindi ko rin yun alam. Ngayon, so ang problema, hindi ko rin alam na over the period of time tumatanda ang hydraulics. Yan, numinipis yan. So over the period of time, yung kahit anong adjust ang gawin ko dito, hindi na talaga magiging effective yung damping kasi manipis na masyado o matanda na masyado yung oil, yung shock oil. So hindi ko rin alam na merong periodic maintenance. Hindi ko rin alam na kinakailangang i-refresh or i-replenish yung hydraulics nito, ipa-rebuild ang shock. Yun nga lang, ang problema, itong shock na to ng motor ko ata ay disposable, hindi siya pwedeng i-rebuild. But anyway, hindi ko pa na-explore yung idea na yon. And kung talagang hindi kayang ibigay ng damping na to yung hinahanap kong rebound rate, then siguro hindi ko rin alam na pwedeng mag-revalve ng shock. So hindi ko lahat alam yung mga pinagsasabi ko ngayon. And we are just talking of the rear tire wear, suspension, and yung performance ng motor ko kahapon nung nag-ride ako sa Marilaki. Wala talaga kasi akong alam eh. Hindi ko nga alam kung ano to eh. Ito ba yung tinatawag na big bike? I don't know. Ito ano to? Lalagyan nata ng mani to eh. Ay hindi, urine sample to eh. Para pag nagpa-medical, pag nagpapa-drug test, naku, na kailangan kong uminom ng maraming gatas. Gatas ng ano?
gatas ng dalaga o ng dalana. Medyo. Oh guys, seriously. Ang hirap talaga pag Batanggenyo. palaging sa Berde na uuwi naman. Hindi, seriously guys, I mean, on a serious note, ito, seryoso na to, ay, hindi na ako magpapatawa. On a serious note, guys. Kailan kaya darating yung panahon na yung kultura ng pagmumotor, sa kultura ng pagmumotor, kailan kaya darating yung panahon sa kultura ng pagmumotor na mawawala na yung mga bagay na wala namang saysay? Diba? Chicken strips, sukatan daw ng pagiging magaling dahil inihihiga mo yung motor mo ng sobrang higang-higa, dahil yun daw rin ang sukatan ng magaling ka sa corners, pero nakikita mo na sa public roads. So chicken strips pa lang yan, ha? I'm doing this for the future of my kids. Gusto ko sila paglaki nila, mag-drive sila, magmotor sila, mag-road trip sila, mag-ride sila. Pero sana pagdating ng panahon na yon, hindi na nila po problemahin tong mga ganitong bagay. Na-imagine ko kasi, let's say yung anak ko 10-15 years from now, biglang makakatanggap ng comment sa kanyang social media, sasabihin, uy, ano ka, hindi ka magaling na rider, oh, ang laki ng chicken strips mo. Tapos maaalala niya ako, sasabihin niya, ang turo kasi sa akin ni daddy, ay walang kwenta yung tatay mo, hindi marunong banking yun. Tapos ako noon, by that time, matanda na ako, nagliliwaliw na lang ako, namamasyal na lang kami ng asawa ko. Paano yung anak ko? Paano niya i-defend yung sarili niya? Paano kung maniwala siya doon? Paano kung mahila siya sa ganung klaseng kultura? And like I said earlier, yung mga mali na nangyayari ngayon, na talamak, nakakamanhid yan, namamanhid tayo, at sinasabi na lang natin na baliwala rin, hayaan mo sila, bahala sila sa buhay nila. Pero hindi natin naiintindihan na yung mali, kapag yan nakasanayan, at some point nagiging tama yan sa paningin ng karamihan, at yun ang delikado. Imaginin mo na ikaw ngayon, isa kang bagong rider, tas ang sasalubong sa'yo sa mga group chats, sa mga groups, sa mga group rides, ang sasalubong sa'yo, palampasin muna natin yung eroplanong dumaan. Okay, bagong rider ka, excited kang mag-ride, tuwang-tuwa ka, ang sasalubong sa'yo, uy, ihiga mo naman yung motor mo, ang laki ng chicken strips. Tapos ngayon, hiniga mo nga, nag-low side ka. Ang problema, nung nag-low side ka,